Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 13 linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para kina Engineer Adel Catanes sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya kinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas, kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka puon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa.
Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay, upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari,
Siya'y nanginginig at sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isanama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy pa. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, lalo tigit sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at yung mga kasama natin mula sa iba't ibang bansa. Ano pong sakit o karamdaman mayroon kayo ngayon? Masakit ang inyong paa, high blood kayo, mataas ang inyong sugar, kayo ay may cancer, may iniinda kang sakit. Sa mabuting balita ngayon, medyo mahaba, 2 kwento ng pagpapagaling sa anak ni Jairo na binuhay ni Jesus at sa babaeng 12 taon ng dinudugo. Napakadali pong makita ang sakit pang katawan. Madaling mapansin, may sakit ang anak ni Jairo, kailangan buhayin. Dinudugo ang babae, kailangan pagalingin. Pero maganda po at gusto kong dalhin kayo sa pagninilay sa mga sakit sa mabuting balita na hindi tuwirang nakikita kaagad. Gusto ko kayong dalhin sa sakit, sa kalooban, sa isipan at sa puso ng ilang mga taong nasa mabuting balita ngayon. Kung inyo pong mapapansin, 3 bagay at gusto kong dalhin tayo sa pagninilay. Una, sa sakit ng labis na kalungkutan at pagdududa. Ikalawa, sa sakit ng kawalang tiwala at paniniwala. At ikatlo, sa sakit ng katanyagan at pagiging abala. Kung mapapansin nyo sa bandang huli ng mabuting balita, nung dumating sina Jesus at si Jairo sa kanyang bahay, digay sabi ng mga inutusan, "Patay na po ang inyong anak. Bakit aabalahin pa ninyo ang guro?" At yung mga taong nananangis, nalulungkot, pinagtawanan nila si Jesus nung sinabing natutulog lamang ang bata. Sakit ng labis na kalungkutan at pagdududa. Nagduda sila. Hindi kaya ni Jesus. Patay na. Bakit pa kailangan papuntahin si Jesus? Sa kawalan ng pagdududa ng mga taong ito,
naging sagot ang pananampalataya at pag-asa o ang pag-asa ni Jairo. Alam niya sa sinabi ni Jesus, huwag kang mawala ng pag-asa. Maraming pagkakataon sa ating buhay, mga minamahal, sa sobrang kalungkutan, sa dami ng problema, sa dami ng pinagdadaanan, sa mga pasakit na dala ng inyong mga anak, sa laging palaaway niyong asawa, sa lasinggero niyong asawa, sa mga tsismosa niyong kapitbahay, napakaraming pagdurusa. At minsan, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Minsan iniisip natin dahil sa mga nangyayaring ito, kawawa ako, hindi ko kaya, mahina ako. Sakit ng labis na kalungkutan at ng pagdududa. Hindi ito tuwirang nakikita, pero marami sa atin nagsisimulang magkasakit ng ganito. Kapag nakikitang nakakatapos na ang mga anak ng kapitbahay, nakakapag-abroad na yung isa nyong kapitbahay, nangihina na kayo. Ang mga anak ko, 13 taon nang nasa college, hindi pa nakakatapos. Huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Dulot ni Jairo sa atin, mabigyan tayo ng pag-asa na mula sa Diyos. Darating ang panahon, sa kanyang kapamaraanan at sa kanyang pagkakataon, makakamtan ninyo basta huwag aalisin ang pag-asa sa Panginoon. Yun po ang una. Ikalawa, sa bandang gitna ng mabuting balita, nagsisiksikan ang mga tao. Maraming sumisiksik kay Jesus, pero iisa ang humawak kay Jesus. Maaaring itong mga ito'y marami rin gustong makuha sa buhay. Gusto nilang makapakinig, gusto nilang kagalingan, pero iisa ang humawak kay Jesus. Iisa ang nanampalataya kay Jesus. Sa mga pagkakataong dumadating sa ating buhay, ang sakit ng kawalang tiwala, ng mahinang paniniwala, binibigyan tayo ng halimbawa ng babaeng dinudugo. Manampalataya ka lang. Ang sabi niya, makahawak lamang ako sa kanyang damit, gagaling ako. Kayo po, anong pinanghahawakan ninyo sa inyong pagparito? Makapunta lang ako sa Padre Pio, gagaling ako. Makalapit lamang ako kay Padre Pio, makalapit lamang ako kay Kristo, gagaling ako. Sa mga pagkakataong pinanghihinaan kayo ng pananampalataya, sa mga pagkakataong parang nawawalan tayo ng pagtitiwala, sobrang tagal mo nang may sakit, sobrang tagal na ng problemang iyong dinadala, pabalik-balik ka na dito, linggo-linggo'y naririto ka na, tuwing 23rd ay naririto ka pa rin, hindi mo pa nakakamtan ng iyong hinihingi. Huwag mawawalan ng pananampalataya kay Kristo. Sa kanyang kapamaraanan at sa kanyang pagkakataon. Basta naniniwala ka, darating at ipagkakaloob ang iyong hinihingi. At ikatlo, ang pinakamahalaga, ang sakit ng katanyagan at ng pagiging abala. Hindi nyo napansin, pero tingnan nyo ang sinasabi ng mga alagad kay Jesus. Bakit mo hinahanap ang humipo sa iyo? Ay napakaraming tao niyan. Parang sinasabi nila, hayaan mo na yung mga yan. Dumiretso na tayo para makagawa ka na ng himala. Nakakatakot yung inaakala mo na sa iyong pagsimba, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagdadasal, baka akala mo, very close ka na kay Kristo. Baka inaakala mo, sisikat ka. Dahil ikay naglilingkod sa pambansang dambana. Baka akala mo, sisikat ka. Dahil bumabasa ka dito. Baka akala mo, sisikat ka. Dahil sakristan ka dito. O baka inaakala ninyo, nakasimba ako sa pambansang dambana. Mas magaling ako sa aking kapitbahay.
Mas mabait ako sa mga taong hindi nakakapunta dito. Kapag kaganyan ang ating nasa isip, nawawala tayo sa tamang giya ng pagmamahal. Nagiging makasarili tayo. At yan ang isang pinakamalaking sakit, lalo nating mga nasa simbahan. Inaakala natin yung mga makasalanan na hindi sumisimbay, mas mabait tayo kaysa sa kanila? Baka iniisip ninyo ang inyong kapitbahay na chismosa, dahil siya hindi sumisimba't nagdadasal, ay mas mabait kayo? O baka iniisip namin, kaming mga naglilingkod dito, mas magaling kami sa inyo, narito kami sa unahan, nakaputi pa, ang iba ngay nangungulekta, hipir na hipir pa ang buhok, nakabelo pa, mas magaling kami. Kapag kaganyan ang ating iniisip, nahuhulog tayo sa panganib ng sakit ng katanyagan. O yung parang abalang-abala ka, ako ang bising-busy, ako ang pinakamagaling, ako ang nagpahanda, utang na loob nyo sa akin ang lahat ng iyan. Sumasala tayo sa tunay na panawagan ng Panginoon. Nawawala tayo sa tunay na pag-ibig. Nagiging makasarili lamang tayo. Sakit ng katanyagan at pagiging abala. Mga minamahal, sa ating mabuting balita sa araw na ito, hingin po ninyo kay Kristo na wag lamang gumaling ang ating mga sakit sa katawan. Hindi lamang gumaling ang ating uric, ang ating cancer, ang ating high blood. Bagkus, mas mauna tayong gumaling sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa. Sapagkat ang dumi ng kalooban ang nagiging sanhi ng pagkakasakit ng ating katawan. Kapag madumi ang iyong puso, sigurado, lalabas yan sa iyong pangangatawan. May sasakit, may sasala, at yan po'y napatunayan na ng mga eksperto. Kapag lagi kang galit, paano hindi ka maha-high blood? Kapag lagi kang taray na taray, paano hindi ka laging magagalit? Hilingin po ninyo kay Kristo, pagalingin muna ang ating puso. Pagalingin muna ang ating isip. Pagalingin muna ang ating kalooban. Pabaitin muna tayo. Sapagkat ang taong mabait, ang taong mabuti, siguradong nawawala ng sakit sa pangkatawan. Sa banal na misang ito at kay Kristong ating tatanggapin, mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang buhay na laging nakasunod sa iyo. Yung malakas ang pag-asa, malalim ang pananampalataya, at malawak ang pag-ibig, upang kapag luminis at bumuti ang aking kalooban, unti-unti akong gagaling sa aking mga sakit. Ikaw na magkakaloob nito sa akin, ikaw na magdudulot ng kagalingan sa aking buong pagkatao. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos amang lumikha ng buhay, tayo'y lumapit at hingin natin sa Kanya ang mga biyayang maghahatid sa sambayanan sa buhay na walang hanggan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ay magbigay ng paggaling sa mga sugat na nararanasan ng inang simbahan at sa pangunguna nawa ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay mapalaganap ang aral ni Kristo at maakay ang sambayanan sa isang buhay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay lumaganap sa sangkatauhan at ang kapangyarihan nawa ng pagpapagaling ng Diyos ang humilom sa sugat ng daigdig, bunga ng pagkamakasarili at ng pag-aalitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa pagdurusa, dulot ng iba't ibang anyo ng pasakit, upang ang biyaya ng pagpapagaling ang magpalakas sa kanilang mga pananampalataya, at isapuso nawa nila ang matibay na pananampalataya na sila'y kabilang sa kaligtasang alay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, kasama ang ating pamilya, upang ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ang mag-ari sa ating mga tahanan at maipakita nawa natin ng ating pananampalataya sa ating mabubuting gawa at pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, ng amin nawang pagsamoy makarating sa iyong pandinig at magbunga nawa ito ng mga biyayang maghahatid sa amin sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kailangan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palilito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Aking sugatang puso ng aking mahango, kapwa kong kasing bigo. Mapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, aking sugatang puso ng aking mahango, kapwa kong kasing bigo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
sakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat akbang mo'y aking susundan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng katapatan sa inyo,
Makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ngayon pong darating na August 31, tayo magkakaroon ng kumpilang pamparokya sa mga kabataang may edad 12 taon pataas at sa mga wala pang kumpil na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 8 lamang para po sa mga detalye. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 11 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais nyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa ating iba pang mga tagapaglingkod.
At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging lumalim sa pag-ibig kay Kristo. Salamat sa Diyos.